Ako si Gian at ito ang mga hilig ko. Biyahe kung saan man, kalsada na maraming puno at halaman, mga lugar na hindi ko pa napupuntahan, pati na din klima na puno ng sorpresa. At higit sa lahat, syempre kalikasan, mga tanawin na nagbibigay kasiyahan, at hindi mawawala ang mga karanasan na aking babalik-balikan. Kaya naman, palagi kong sinasabi, piliin mo kung saan ka magiging masaya. What is up? Grabing intro to. Pagod na ako. Nandito kasi ako ngayon sa Patar, Pangasinan. Success ang naging biyahe natin. Papakita ko sa inyo kung nasan ako. Hindi ko pa pala alam kung anong pangalan ng resort na to. Ang ginawa ko, lahat ng magkakasunod, inisa-isa ko yung mga resort. Tapos ito yung napili ko kasi pwede ako mag-tent pitching na nasa tabi ko si Alon. Tapos ito siya. Tara. Ito yung mga cottages. Maganda. Pwede ka dito mag-tent pitch. Tapos meron kasi silang provided na canopy. Tapos, ito na kagad. Beachfront! Grabe, ang sarap ng hangin. Ang sarap ng tunog ng alon. Pinakita ko kagad to sa inyo. Kahit pa sabihin mo kakarating ko lang, hindi ko pa naayos yung gamit ko. Natuwa ako dito sa nakita kong spot na to. Kasi imaginein mo ha, tingnan mo to si Alon. Ito yung itsura ko habang bumabiyahe. Exit dito. Ito yung bag, nakasukbit sa akin. Tapos ito yung nabili kong tent na first time ko siyang gagamitin. Tsaka natry ko naman na to sa bahay. Hindi ako pumayag na aalis ako tapos dito ko siya susubukan. Pagmumukha akong tanga eh. Kaya yun, eto, papakita ko sa inyo mamaya kung paano ko siya aayusin. Napakadali lang na to. Tapos yung ibang mga pagkain sa loob ng compartment ni Alon. Nandun yung camping chair ko. Tapos meron pa ako isang bagong gamit na naman na dinala. Yung camping table na maliit naman. So yun, feeling ko sobrang may enjoy ko to. Yung 5 AM na plano kong umalis, hindi natuloy. May higit 7 AM na ako nakaalis ng bahay. Tapos ngayon, ang oras is 3:30 PM. Itong biyahe ko na to, na-break yung record nung huli kong biyahe. Mas matagal to, mas malayo. Pushing my limits! Ang gagawin ko na lang muna is magpapahinga saglit. Tapos pag okay na ako, ipapakita ko sa inyo yung buong lugar para kung paano ko siya ma-appreciate, may share ko sa inyo. Okay? Bago pala ako magpahinga, may iyayabang ako sa inyo. Etong suot kong damit. Bang! Masid! Nakapuntos ako ng riding jersey na Masid kasi nag-restock sila nung nakaraan. Tapos meron pa akong dalawang Masid na sleeveless na nandito kay Alon kasi nakapag-check out ako. Yung isang Masid na sleeveless, kasabay na to. Tapos yung isang Masid na sleeveless ulit, ayun yung latest na nilabas nila. Yung fishbone na glow in the dark din. Mamaya, syempre, papakita ko sa inyo yun kasi wala lang. Masaya ako na bumibili ko ng Masid shirt. Dapat pala hindi ako magpahinga ng matagal kasi anong oras na baka abutan ako ng gabi. Mahihirapan akong ayusin yung mga gamit ko. So habang may liwanag pa, ayusin ko na siya. Ipapakita ko sa inyo kung paano i-set up yung napakadaling tent na nabili ko. Pero bago yung tent, siya kasi yung pinaka-highlight ng gamit ko ngayon. Uunahin muna natin yung camping chair na nagamit ko nung huli kong vlog dun sa may Bagsit River. Enjoy the day, come what may. Let's just smile, lead the way. Laugh out loud, let the sun stay. We've got time.
Next, ito naman yung tela niya. One down! Next naman natin, itong camping table. Hindi ko na-expect na meron siyang kasamang bag. Sobrang handy lang niyan dalhin. Saka ganito lang siya kaliit. Nantuhod ko lang. So, umpisahan na natin siya. So, dalawa lang to. Yung paa niya, saka yung pinaka-countertop. Unahin natin yung paa. Fix na siya. Eto. Bubukan nyo lang. Tapos, merong dalawang kamay dun sa taas niya na natataas at nabababa. Hanapin nyo lang siya. Siya yung may butas. Eto, siya yung may butas. Tapos, shoot nyo siya dito para mag-lock. Same goes dun sa may kabila. Yan, ito. May butas. Shoot lang din dito sa may kabila naman. Right. Goods. Tapos yung sa may countertop niya, check nyo yung ilalim. Meron siya dito, 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 saka dito. Ito yung magiging lock niya para dun sa mga merong kawit dito sa may paa niya. Tapos, yun na yun. Kailangan mapakita ko sa inyo. Ayun. Dapat magsasakto siya. Lock. Lock. Nasa tong isa din. Lock. Last. Lock. Ano siya? Panis! 2 down! Lastly, ito na yung tent. So ito yung tent. Tingnan nyo kung gaano siya kaliit. Nagpas lang siya sa tuhod ko. Umpisahan na natin. Ang kasama, nung binili ko to, itong bag niya, tas merong mga rods, metal pins. So ito siya, automatic na to. So ang gagawin mo lang, para lang siyang payong, ilalak mo lang lahat ng mga joints niya. Iaangat mo lang. Papakita ko sa inyo kung paano. Latag lang. Wait. So, nakalatag lang. Meron siyang 4 na kanto. Spread nyo lang. Tapos meron siyang lock sa gitna. Kabila naman. Same. Yung isa. Same. Tapos last. Ito. Tapos, hatakin mo lang ito sa pataas. Tapos tatayo na siya. Boy, ano? Instant tent, boy! Dalawa yung pinto niya. Isang mesh, tas yung isang ganitong tela. Yun o. Tas ito, pwede mo rin itong i-zipper para hindi ka kita sa loob. Pero ako hindi ko yung gagawin kasi para mas pumasok yung hangin, may ventilation. And para hindi ka mabasa ng ulan, meron pa siyang lock dito sa taas para itong nakabukod na tela siya yung sasalo nung ulan. Tapos hindi mababasa yung loob mo. Yung pintuan niya, harap at likod. Parehong may mesh part, harap at likod, para mahangin sa loob. Ang isa sa pinakagusto ko rin kung bakit binili ko to, kasi set na to. Meron pa ako ipapakita sa inyong isa. Ito. Meron siyang kasamang airbed.
Tapos meron pa siyang kasamang motor pump para hindi na ako mahihirapan na magbomba manually. Ay, hindi lang pala to hindi lang pala to airbed, meron pa siyang kasamang air pillow. Made from vinyl plastic. Pareho. Itong unan sa itong airbed. Grabe yan, dumi nung kamay ko. Grabe kasi yung alikabok sa daan. Pagpasensyahan nyo na. Set up, set up. Kasya siya. Tingnan nyo. Pang single. May space pa. Pwede ko ilagay dito yung mga gamit ko. Lalagay ko na. Wait. Itong backpack natin. Ganda ng bag ko, no? Tagal na nito. Nice. Next, yung helmet. Let's go. Kintab ko, no? Apakainit kasi sa biyahe. Pero grateful kasi hindi umulan. Komportable lang yung naging biyahe ko. Mainit pero okay lang. Saka tingnan nyo pala tong loob ng tent. Yung taas niya, merong hook. Para kung gusto mong maglagay ng ilaw. Meron nga rin pala akong biniling ilaw, boy. Di lang pala 3 yung bago kong gamit ngayon. Nawala sa loob ko. Since ang haba ng pahinga ko, hindi ako nakapag-ride mula nung huli. Ang dami kong time para mag-check ng mga essentials para sa ganitong trip ko. Isa to sa mga binili ko. Papakita ko sa inyo. Charan! Grabe, sobrang ganda na to. Na-amaze ako dun sa mga reviews at yung features. Kung ano yung kayang gawin na tong flashlight na to. Testing natin. Una, kaso pala hindi nyo makikita kasi maliwanag pa. Pero ito siya. Yan. Tapos, na-adjust yung brightness. Pahina. Pahina. Tapos, pwede yung blinking. Ganyan. And then ito. Tapos, off na. Bukod dun, meron pa siyang ito. Yan. Hinaan din yung brightness, pwedeng ma-adjust. Tapos, color red. Alam niyo yun, yung for emergency purposes. SOS. Yun. Di ba? Ang ganda. Yan. Tapos, blinking. Ito siya. Yung handle niya, pwede mong gawing hook na isasabit ko mamaya dito sa may tent. Saka bukod dito, meron pa siyang isang features. Buksan natin. Yan. Pag binuksan ko siya, tapos tinaas ko yung sa ulo niyang part. Yan. Nagiging focus yung ilaw niya. Kumbaga, lumiliit, tapos mas malakas. Ganon. Para siyang nagiging spotlight. Yun. Saka meron pa siyang kasama. Ito. Ano purpose na to? Pag nilagay mo siya dito, bang! Light bulb. Ay, paling. Light bulb. Saka meron pa siyang ibang mga kasamang mga glass na iba-iba yung kulay. Depende sa mood mo. Diba? Ganda! Sige, ilalagay ko na lang pala yung link na to sa description. Next, meron pang isa. Ito, in-unbox ko na siya. Tinesting ko muna kung maganda yung features niya, yung kalidad niya. Tinesting ko na siya kagabi. Kaya puyat ako. Ito kasi yung mga ginawa ko. Papakita ko sa inyo. Ilaw din to. Pero bukod sa ilaw, ito siya. Orashare din yung brand. 22.5 watts yung siya. Ito ay power bank. Na pwede kang mag-charge ng hanggang 3 devices. Tapos, ang capacity nito is 80,000 milliamp. So, imaginein mo, 80,000 to. Yung iPhone, hindi ako familiar kung ilan yung battery health, yung battery capacity ng sa iPhone.
siguro wala pa siyang 5,000. So, 80,000 divided by 5. Ayun, ganun mo siya kadami, pwede i-charge yung iPhone mo gamit to. Panalo, di ba? Diyos ko, mabubuhay ka dito siguro kahit mga 3 or 4 na araw. Panis. Papakita ko sa inyo yung ilaw. May ilaw siya. Pwede siyang desk lamp, emergency light, na magagamit ko rin. Kasi, ilaw na siya. Tapos, power bank pa. Ganda, di ba? Ayun yung mga gamit na dala ko ngayon na sobrang makakatulong para mas maging convenient, mas maging komportable ako sa trip ko, 'di ba? Di pa pala tapos yung unan. Hindi ko pa na-inflate. Here you go. Hindi ko na pinakita sa inyo. Yan, so nandito yung lamesa. Yan. Dito natin ilalagay yung ibang mga gamit. Tulad ni Aura Share, power bank. Imagine, ang bigat na to. Hindi ko alam kung paano ko i-explain sa inyo yung bigat eh. Nakalagay ba dito? Wala nakalagay. Pero sigurado mabigat to. Sabi tong araw na to, pero masaya. Tapos, ito yung nakakapagpasaya sa akin. O, Aris, tapos, ito yung mga masid. Charan! Sleeveless. Nakalimutan ko ng version 2. Version 2 ata to. Na sleeveless. Nakuha ko na yung sticker. Sinecure ko na. Tapos, ito yung tag niya. Masid. All good in the hood. Siyempre, dapat lagi ito ang i-check mo. Para malaman mong legit yung masid mo. Tapos, etiketa sa ilalim sa hem part. Nice. Glow in the dark. Tapos ito yung bagong version. Ngayon ko lang di siya nakita ng personal. So tingnan natin. Masid. All good in the hood. Siyempre, meron siyang sticker kasi nga bagong bukas. Secure. Dapat i-secure to. Hindi pwedeng mawala. Ganda! Masid. Tapos ito yung, ano niya, yung sa harap. Usually, lagi naman ganyan eh. Masid tas yung logo. Tapos, ito siya. Masid na fishbone. Glow in the dark din. Since 2019. Nakalimutan ko na kung paano siya may Roman numerals. Tapos ito yung sa may ilalim na part niya. Pinold ko na lang kasi ang hirap i-flex eh. Philippines, Palawan to. Tapos ito yung country code ng Philippines. Ang pagkakalam ko. Alam mo kung bakit ako bumibili ng mga masid? Bukod sa sinusuportahan ko kasi sila, Ong fam. Gaganda talaga ng quality nila. Hindi ka magsisisi. Promise. Ito, Diyos ko. Itong riding jersey na to, mainit yung biyahe kanina. Katanghali ang tapat. Diyos ko. Sobra yung init pagka huminto ako. Pero pag nasa biyahe ako, ramdam na ramdam ko yung hangin sa buong katawan ko. Ganda na to. Tapos, first time ko itong ginamit, natutuwa ako kasi feeling ko extra layer of protection to. Kasi may mga padding siya. Ito, padding. Sa siko. Same. Saka dito. First time ko magsuot ng riding jersey. Ang ganda. Lakas makapogi. Bali yung isang phone ko pala, nalobat siya kasi siya yung ginagamit kong pang maps. Papakita ko sa inyo. Charge natin. Hindi ko na po kita nyo. Ayan o, charging na siya. Tapos, dito meron siyang indicator kung ilan pa yung percentage niya. Meron pa siyang 86. Nagpapahinga ako kasi naayos ko na yung gamit ko. Okay na eh. Naka-set up na ako eh. Ando si Alon. Ito yung camping chair. Tapos ayun yung tent. Tapos
biglang merong umilaw. Papakita ko sa inyo, ang ganda. Nakaka-relax. Nakapagtanggal na ako ng mga pawis, alikabok galing sa kalsada. Malinis na yung pakiramdam ko para sa sarili ko. Ngayon naman, ang gagawin ko, lalaban ko yung sinuot ko kanina, yung riding jersey. Tara, samahan nyo ako maglaba. Hindi pala ako mag-isa dito. Meron palang naka-check-in doon sa may kwarto. 4 ata sila sa grupo ng mga magkakaibigan. Umalis lang daw pala kanina. Akala nung caretaker ni Kuya Lito nag-check out na. Bumalik din. Ayan, sila ngayon yung kumakanta. Hindi masyadong malungkot kasi meron akong kasama. Doon hindi ko sila kilala. Pero at least may kasama ako dito sa resort, di ba? Tapos, laban na natin itong damit. Ang panglalaban natin, yung sabong pampaligo. Wala naman akong sabong panlaban na dalaw eh. Ano lang, maging resourceful lang. Kakain na ako ng dinner. Bala ko sanang kainin to sa tent. Ang inisip ko naman kasi baka sobrang magkalat ako doon. Mahirap maglinis. At wala, gusto ko lang kasi kumain dito sa may harap ng dagat. Sarap kasi talaga pakinggan yung tunog niya eh, oh. Ano, tara. Kain tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa akin para magawa ko na naman itong long ride na to. Nakapunta ako dito ng ligtas. Walang nangyaring problema sa motor ko. Naging maganda yung panahon. Nakapunta ako dito ng maayos. Walang problema. And meron po akong pagkain ngayon na kakainin para sa aking hapunan. Gawin niyo po itong kalakasan ng aking katawan para mapagtagumpayan ko po lahat ng mga gusto ko pang gawin. Physically, emotionally, mentally. Lord of God, lagi niyo po akong sasamahan sa lahat ng bagay. In Jesus' name, I pray. Amen. Gandang umaga. Kanto. Ang aga ko nagising, mga 5 AM. Tapos tumambay lang muna ako dito. Tapos ngayon, ang gagawin natin, maglalakad-lakad tayo sa buong resort. Tingnan niyo, oh. Sarap gumising pag ganito. Ayun yung pwesto ko. Alon, tapos yung tent, tapos yung pang breakfast ko. Kakainin ko mamaya. Lilibot lang muna ako saglit para kahit pa paano mag-warm up yung katawan, matagtag ng konti. Grabe, nagising ako ng mga 1 AM ata yun. Hindi ko na na-check yung oras pero parang ganun. Umulan. Grabe, umulan. Pero, natuwa ako, nasubukan yung tent ko. Ayun, safe ako. Lawak dito.
Dun yung sa may entrance eh. Tara, lakarin natin. Lakad lang. Parang pagka pupunta ako ng Patar Beach, dito na lang ulit ako mag-i-stay. Sarap dito. Oh, meron silang mga kubo. Siguro aircon. Ayun, yun nandun. Ayun. 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 Tapos meron silang mga kubo na ganito. Malapit lang to sa main road. So bumalik na ako dito sa pwesto ko kasi naisipan ko hindi naman na malamig, so pwede na ako magpalit ng damit. Gusto ko masulit yung masid na mga binili ko. So, palit tayo. Ito na. Angas! So, tara tuloy na natin tong paglilibot pa dito sa may resort. Ang saya! Tapos na maglibot sa labas. Kakain na tayo ng breakfast. I used to rush through mornings, never noticed how flowers sway. Tapos na ako kumain. Pero hindi ko alam kung paano ako maliligo dito sa may beach. Kasi low tide siya. Tapos, ipapakita ko sa inyo ano yung structure ng beach. Buong kahabaan ng beach, ganito yung itsura. Nakikita nyo yun? Ayun oh. Yan. Sobrang babaw doon sa may part na to. Yan. Pagdating naman doon, para na siyang bangin. Pag tumalon ako doon, lunod ako. Tapos ang lakas ng agos. Tingnan nyo naman oh. Ayun, mula doon, ito yung parang bangin niya. Tapos pati dito, diretso. Kaya kung mapapansin nyo yung alon, hanggang doon lang. Kasi tinatamaan niya na yung bangin. Hindi ko alam kung ano yung tawag doon eh. Basta ganun siya. Bato siya, tapos biglang malalim. Hanggang doon. Hanggang doon sa dulo. Diba? Ang lalakas ng alon, pero hindi tumatama dito sa buhangin. Kasi hanggang doon lang talaga sila. Ang daming seaweeds, amoy na amoy siya dito. Tapos yun dun no, puro bato. Okay lang yan, kaya yan. Isa lang talaga yung sukat nila, pantay lang talaga dito lahat. Hanggang dun, tignan mo pati yun doon sa may dulo. Kita ba? Ang babaw pa din no. So wala akong ibang pwedeng pagliguan na mahilab-hilab. Dito na lang ako, ito, itong spot na to. Ayun, may konting lubog siya. So dyan na lang ako magtatambog. Let's go!
packed up my truck, said goodbye to my phone, left a gone camping sign. Now on my own, no meetings, no emails. Doon nagtatapos ang ating pagligo. Grabe pa halo, no? Ayan, ganda. Lakas! Babalik na tayo doon sa spot natin para mag-ayos-ayos ng gamit, magbanlaw, tapos maglinis ng kalat. Kasi meron pa tayong isa pang dadaanan bukod dito bago umuwi. Nakaka-excite din yun. Let's go! Hatakin ko lang yun doon sa may taas niya. Kiklik ko lang na ganun, tapos magpo-fold na yun. Itong mga kanto, fold lang. Yun lang siya. Di ba, ang dali lang? Tatali lang natin to, tapos kasyang-kasya na to dun sa may bag. Ito na yung tent. Next, yung camping table. Tanggalin mo lang din ulit yung mga kanto. Yung mga lock sa dulo-dulo niya. Yan, tapos fold mo lang to. Parang ka lang naglalaro. Okay na. Tanggalin mo lang din yung lock. Shoot sa bag. Okay na. Panis. Panis. Ang lakas ng alon. Alon. All set na tayo ngayon. Tapos okay na rin si Alon. Ito yung setup niya. Siyempre, nandun na yung mga camping chair, camping table sa loob. Tapos ito yung tent. Tapos yung eco bag. Tapos siyempre tayo, all set na. Ayan. Soon. Claiming, sa susunod meron na tayong top box. Tapos yung itsura ni Alon, pang touring concept na. Touring na yung setup niya. Tiwala lang. Alright, so sisibat na tayo. Pupunta na tayo sa next destination. And, syempre, mag-ingat tayo. Alright, let's go! I've been walking through the valley with your name upon my lips. Every mile a kind of mercy, every stumble grace to grips. I've seen sunrise through the sorrow. Ang saya! I may not know tomorrow, but I still... Checkpoint lang saglit. Ayun. Ako yung huling pinatigil nila. Tapos, okay naman ha.
Ikot na tayo, let's go! Wala pa ako sa pupuntahan kong pinaka-spot, pero ganito na kagad yung nakikita ko. Ipapakita ko sa inyo, ang ganda! Grabe, ang ganda! Nandito na ako sa may pinakadulo ng daan. Tulay siya. Tapos, ito yung daan niya. I mean, pinakadulo na sementado. Sigurado hindi ko niya kayang biyahihin yan eh. Dinerecho ko kasi siya. Nandito ako sa may daang Katutubo. Ang ganda! Grabe! So, tapos, nung dinire-diretso ko yung daan, bago ako makarating dito sa tulay, natakot ako, napadasal ako, nakapagsalita pa ako ng hindi mga magagandang salita dahil sobrang natakot ako eh. As in sobrang tarik, tas paliko, medyo nahirapan ako, kinabahan ako. Baka mamaya kasi magkaroon ng problema yung preno ni Alon. So far hindi naman. Safe. Tapos ito yung destination. Pang! May ilog! May ilog! Ayun o. Tapos meron nagka-camping doon. Ito. Tapos meron pa ditong isa. So, puntahan natin dun sa may baba. Let's go! Maganda sana yung lugar. Ang problema lang, daming basura. Tapos, madami na rin yung mga pupunta. So, baka hindi na ako maligo. Hindi ko na rin nararamdaman na okay. Daming kalat. Ayun. Ipaw. Gagawin ko na lang, ipapakita ko na lang sa inyo yung natural niyang ganda para ma-appreciate nyo tong ilog na to. Kasi promise kung kayo nandito, mamamangha din kayo. Beneath the open sky, where the wildflowers bloom, in the heart of the forest, there's no sense of gloom. With every rustle, with every breeze, I feel alive. Yes! Ah! Bumili lang ako ng inumin sa kanong Coke. Medyo nanlalataan na kasi ko. Bigla akong nagutom nung pauwi na ako. Tapos, nung nakabili na ako dun sa may tindahan, sabi ni ate, sabi ni nanay, meron din daw silang view deck. Libre lang daw. So, eto siya, nandito na ako. Papakita ko sa inyo kung ano yung view pag nandito kayo. Ang ganda, no? Nakakatuwa.
Dahil natapos mo tong video na to, umabot ka hanggang dito, gusto ko lang sabihin sa'yo, lagi mong tatandaan, gawin mo kung ano yung mga bagay na makapagpapasaya sa'yo. Let's go! Learn to be just me. Gotta learn to smile and be happy. Gotta know when it's meant to be and when it's not.